Nag-flash ang eksena sa isang sandali kung saan nasa phone call si Yamina. Sinabi niyang may tea party sana sila, pero mukhang kailangan nilang kanselahin dahil gusto raw makipagkita ng principal kay Ban. Sa susunod na eksena, makikita si Ban na halatang kinakabahan, puno ng pawis at halos manginig sa ideya na magkakaroon siya ng private meeting sa principal sa unang araw pa lang, kahit wala naman siyang ginawang gulo. Sinabi ng principal kay Ban na tingnan siya ng direkta, pero ipinaliwanag na ang kanyang totoong anyo ay wala doon, nakikipag-usap lamang siya gamit ang isang doll. Ipinahayag ng principal na tawagin siya ni Ban na Master. Ipinaliwanag niya rin kung bakit niya tinawag si Ban sa meeting. Karaniwan, hindi siya nakikialam sa paglago ng mga estudyante. Kung mahina ang mga ito, hinahayaan niya. Kung malakas, pinapanatili niya itong malakas. Wala raw siyang pakialam kung mamatay man ang mga estudyante sa tower o magtagumpay para makamit ang glory. Inihayag niya ang kanyang nag-iisang layunin, ang makita ang isang tao na marating ang dulo ng tower. Sa mahigpit na tono, sinabi niyang walang halaga sa kanya ang anumang bagay maliban sa layuning ito. Nanahimik si Ban ng ilang sandali bago tanungin kung ano ang ibig sabihin nito. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo at naunawaan na ang tower ay naruroon na mula pa noong panahon ng kanyang mga ninuno. Determinado si Ban na kunin ang tower pabalik para sa kanilang pamilya. Alam niyang handa siyang harapin ang anumang sakripisyo, kahit ang kanyang sariling buhay, para makamit ang glory at lakas. Ngunit nagtataka siya kung bakit ang professor at iba pang estudyante ay nais ding marating ang dulo ng tower. Tinatanong niya ang principal kung bakit siya nagmula pa sa ibang dimensyon para akyatin ang tower at kung ano talaga ang layunin nito. Pag-isipang mabuti ng master ang kanyang sagot. Sinabi niyang ang tower ay isang gateway patungo sa divine, isang hamon. Nalito si Ban, ngunit tiniyak ng principal na hindi siya nakikialam sa pagsusumikap ng mga estudyante. Gayunpaman, gagawa raw siya ng exception this time at tutulungan si Ban. Hindi lubos maintindihan ni Ban ang sinasabi ng master. Itinuro ng doll ang kamay nito kay Ban at sinabing may malaking potensyal siya. Nakita ng principal ang kanyang kakayahan at nagpasya siyang tulungan si Ban sa paghahanda para sa pag-akyat ng tower. Tinanong ni Ban kung anong klaseng paghahanda ang tinutukoy nito. Sinabi ng principal na nadagdagan ng mga pribilehiyo ni Ban para sa exploration, maaari na siyang maglakbay sa anumang dungeon ng madali. Pinayuhan siya ng master na palakasin muna ang kanyang skills bago simulan ang kanyang paglalakbay sa tower. Nagulat si Ban nang malaman niyang maaari siyang lumabas ng academy. Kinumpirma ito muli ng principal. Pagkatapos ng meeting, tinulungan ng principal si Ban na ma-teleport pabalik. Ngunit bago siya umalis, pinaalala ulit ng master na i-improve ang kanyang skills. Nangako rin ng principal na i-unlock ang susunod niyang pribilehiyo kung magpapakita siya ng mahusay na progreso, ang solo exploration ng tower. Na-teleport si Ban sa kwarto ni Professor Yamina. Nagulat si Ban nang makita niyang ang kanyang ulo ay nakahiga sa lap ni Yamina. Mabilis siyang bumangon sa kahihiyan. Ngumiti si Yamina at sinabi niyang kakaiba talaga ang ugali ng master, hindi raw ito mahilig sa bisita. Napansin niya ang pendant ni Ban at nagulat nang malamang binigyan siya ng permiso para makalabas ng academy. Bilang estudyante, walang ideya si Ban Yuan kung malaki bang bagay ang kanyang natanggap. Pero naalala niya ang payo ng master na dapat niyang i-improve agad ang kanyang abilities. Ipinaliwanag ni Professor Yamina na sobrang laking bagay ito, ngayon ay malaya siyang makapag-explore ng dungeon sa labas ng tower at bisitahin ang iba't ibang external cities kung kailan niya gusto. Hindi makapaniwala si Yamina na may ganitong kalaking pribilehiyo ang isang estudyante. Sinabi niya kay Ban na sa kalayaang ito, maaari siyang makakuha ng mas maraming karanasan at mas makapaghanda kumpara sa iba. Naintindihan ito ni Ban at napagaan ang loob niya na hindi naman ibig sabihin ng master na mahina siya o sobrang kulang. Ngumiti siya ng awkward. Tinawag siyang lucky ni Professor Yamina dahil sa natanggap niyang pribilehiyo. Ibinahagi nito na mahirap para sa mga guro na makaalis ng academy dahil nasa Union Academy sila, kung saan lahat ng bagay ay pabor sa mga estudyante ngunit nagdudulot ng abala sa mga professors. Naintindihan ito ni Ban, at ipinaliwanag ni Yamina na sa bagong pribilehiyo niya, madali niyang ma-explore ang mga dungeons at makakapasyal siya sa mga bagong syudad kapag may libreng oras. Pinakita pa ni Yamina ang pagkainggit niya at sinabi niyang sana makakain siya ng snacks kahit kailan niya gusto. Iminungkahi niyang bisitahin ni Ban ang isang external city na tinatawag na Ronica, kung saan mayroong amazing spring temple na sulit daw puntahan.
Nalito si Ban sa biglang pagbabago ng ugali ni Yamina. Bago umalis, tinanong niya kung may gusto itong ipaabot mula sa city. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula ng maglakad si Ban papunta sa bagong syudad. Nagustuhan niya ang magandang panahon at naalala ang request ni Professor Yamina tungkol sa famous honeymoon wine na ginagawa ng mga temple priests. Inatasan siya nito na magdala ng kahit 2 bote ng alak. Hindi pa rin makapaniwala si Ban na ang kanyang professor ay nagpapa-errand sa isang estudyante para sa alak. Napagpasyahan niyang kalimutan na lang ito at magpasalamat na lang dahil nagkaroon siya ng inventory bago siya umalis. Bigla niyang napansin ang isang item at naalala niyang ito'y galing sa kanyang lolo noong nasa bahay pa siya bago mag-enroll sa academy. Isang misteryosong bag na puno ng mga hindi kilalang bagay. Bago umalis si Ban mula sa kanilang bahay, tinanong siya ng kanyang lolo kung handa na siyang umalis. Sinigurado niyang handa na siya at tinanong kung maayos ba ang tulog ng kanyang lolo. Hindi pinansin ng lolo ang tanong at biglang inilabas ang bag. Sinabi nitong buksan ito ni Ban at kunin ang kahit anong gusto niya. Nalito si Ban noong una, pero nang buksan niya ang bag, nakita niya ang purong ginto sa loob nito. Hindi siya sigurado, pero sinabi ng kanyang lolo na ayos lang na kunin niya ang kahit gaano karami ang gusto niya. Ngumiti ang kanyang lolo at sinabi nitong lahat ng kayamanang iyon ay pag-aari ng kanilang mga ninuno na naglaan ng kanilang buhay para mahanap ang Tower of Babel. Muling kinumpirma ng lolo na pwede niyang kunin ang lahat ng ito at pinaalalahanan siyang gamitin ang mga ito ng maayos. Taos-pusong nagpasalamat si Ban sa kanyang lolo at napaluha sa appreciation. Hindi niya alam noon kung paano niya dadalhin ang sobrang daming gamit, pero ngayon, dahil mayroon siyang inventory, masaya niyang inisip na napaka-useful nito. Naalala niya rin ang sinabi ng kanyang lolo na kahit saan sa mundo, mahalaga ang ginto. Kaya kumuha siya ng ilang piraso ng ginto bilang paghahanda. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay narating na niya ang City of Ronica at na-excite siya sa ideyang makapasok sa isang bagong mundo. Pagdating sa syudad, napansin niyang kahit nasa ibang dimension siya, parang pamilyar ang cityscape. Pero nagkamali siya nang makita ang maraming lumilipad na sasakyan. Tinanong niya kung paano yun gumagana, ngunit bigla siyang tinawag mula sa likuran ng ilang guards. Nilapitan siya ng mga gwardya at napansin nilang hindi nila siya kilala. Nang makita nilang parte siya ng Union Academy, nagulat ang mga ito. Formal siyang binati ng mga gwardya na responsable sa western boundary ng Academy City. Nagpakilala si Ban at tinanong kung paano siya nakapunta sa Ronica. Sinabi niyang may permiso siya mula sa Chancellor na mag-explore ng malaya. Nagpasalamat ang mga gwardya sa pagsisikap ng Chancellor para mapanatiling maayos ang syudad. Ngumiti si Ban ng awkward at nalaman niyang napaka-influential pala ng Academy. Dahil first-year student pa lang siya, inakala ng mga gwardya na wala siyang alam tungkol sa Ronica City. Kaya inalok nila siyang turuan kung paano gumagana ang lahat. Tinanggap ito ni Ban at itinuro niya ang isang hoverbike. Sinabi niyang gusto niyang makakuha nito at tinanong kung magkano ang halaga. Sa tulong ng mga gwardya, nakuha ni Ban ang hoverbike at sinimulan niya itong gamitin pabalik sa academy. Habang lumilipad sa ere, sobrang saya niya sa pakiramdam. Naalala niyang tinanong niya ang presyo nito, 250,000 rona para sa normal model lang, na sobrang mahal para sa isang estudyante. Dahil hindi niya alam kung paano gumagana ang currency sa bagong mundo, inialok niya ang isang gold bar bilang kapalit. Nagulat ang mga gwardya at tinanong kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking ginto. Ipinaliwanag ni Ban na galing iyon sa kanyang lolo, pero hindi makapaniwala ang mga gwardya dahil ang halaga ng isang gold bar ay 7,500,000 rona. Napagtanto ni Ban na napakaswerte niyang naipamana ito ng kanyang lolo. Nais niyang pasalamatan ng matanda habang pabalik na siya sa academy. Napansin ni Ban Yuan ang kanyang pet snake na si Eve. Tinanong niya ito kung ano ang opinyon nito, at ibinahagi na in-infuse niya ang hoverbike ng U at G attributes, na naging dahilan upang maging isang living artifact ito, katulad ni Eve. Pinangalanan niya ang hoverbike na Lilith at umaasang magkasundo ang dalawa niyang living artifacts. Naintindihan naman siya ni Eve, at habang nagmamaneho sa paligid ng tower, naisip ni Ban na sulit ang kanyang paglalakbay. Bukod sa pagbili ng alak para kay Professor Yamina, nakahanap pa siya ng kapatid para sa kanyang pet artifact na si Eve. Matapos tapusin ang lahat ng kanyang tasks, ngumiti si Ban at bumalik sa academy. Pagkatapos niyang i-deliver ang alak sa professor, sumama siya sa kanyang mga kaibigan ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo.
Binigyan siya ni Asite ng isang basong tubig at nagpakita ito ng pagkadismaya kay Ban. Hindi makapaniwala si Asite na bumalik si Ban na tila hangover matapos iwan ang grupo ng walang palem para lang sa random mission. Humingi ng paumanhin si Ban at sinubukang ipagtanggol ang sarili. Sinabi niyang hindi siya pinayagang umalis ni Professor Yamina at sa huli, nag-inuman pa sila ng alak na binili niya. Napansin ni Dogo ang isang flower badge sa uniform ni Ban at tinanong kung ito ba'y senyales na siya ang magiging representative ng kanilang grupo kapalit ng pag-inom kasama si Professor Yamina. Nalito si Ban ngunit napaisip na tama si Dogo habang nagmumunch ng pagkain. Na-realize ni Asite na wala silang ibang choice kundi sumunod sa desisyon ng professor na siyang namamahala sa kanila. Ibinahagi ni Dogo ang opinyon niya at sinabi sa lahat na siya lang ang nararapat na maging representative ng kanilang grupo. Nabigla sina Asite at Ban sa sinabi niya. Sinabi ni Dogo na siya ang pinakamalakas sa kanilang apat. Tinanong niya si Ban kung ano ang opinyon nito, ngunit biglang sumingit si Asite. Sinabi niyang malinaw na lahat sila ay pantay-pantay. Sa isip ni Ban, medyo kakaiba ang paraan ng pagkakasabi ni Asite, kaya sinubukan niyang linawin ang maling pagkakaintindi ni Dogo. Ipinaliwanag ni Asite na ang ugali at kay-abangan ni Dogo ay magiging problema sa kanilang future tower climbs. Dagdag niya, hindi siya naniniwalang si Dogo ang pinakamalakas sa grupo. Ngumiti si Dogo, na tila natatawa sa narinig. Sinabi nitong nakakatawa ang konsepto ng equal comrades, galing sa taong minsang nagtanong kay Professor Yamina kung pwede bang mag-climb ng tower mag-isa. Napahiya si Asite at sinubukang magbigay ng mga excuse. Naaalala ni Ban at Rachel na totoong nagtanong si Asite ng ganon sa professor. Awkward na sinabi ni Asite na curious lang siya noon at siniguro sa kanila na gusto niyang maging bahagi ng party kasama silang lahat. Samantala, naramdaman ni Ban ang hopelessness at napansin ang tensyon na unti-unting tumataas bago magsimula ang kanilang morning class. Naintindihan niyang dapat mas pinagplanuhan niya ang lahat ng mas maaga. Alam ni Ban na mahihirapan ang kanilang grupo sa simula, kahit wala siyang malinaw na dahilan para maging leader nila. Ngunit ngayon, nauunawaan na niya kung bakit siya ang pinili ni Professor Yamina. Si Asite ay madalas clueless ngunit may matinding sense of pride. Si Dogo naman, kahit sobrang lakas, ay may tendency na makabuo ng maraming kaaway dahil sa kanyang self-centered na ugali. Samantalang si Rachel, bagamat passive, ay kulang sa personalidad para mag-lead ng grupo. Napabuntong hininga si Ban at naisip ang tunay na pagkatao ng mga special admission students. Sinabi niya sa grupo na magkalma muna at makinig sa kanya. Ipinaliwanag ni Ban na sa kanyang opinyon, hindi kailangang ang leader ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Mas mabuti raw kung ang leader ay nasa middle ground. Hindi maintindihan ni Dogo ang sinasabi ni Ban, kaya ipinaliwanag nito na kung ang leader ay ang pinakamalakas, malaki ang posibilidad na gumawa ito ng mga desisyong mag-isa. Pero ang responsibilidad ng leader ay ang magkaisa ang buong grupo, hindi gumawa ng sariling desisyon lamang. Nakinig ang kanyang mga kasama, at sinabi ni Ban na ang leader ng kanilang grupo ay dapat may kakayahang magbigay ng solusyon na makakabuti para sa lahat. Dapat din, ang leader ay madaling lapitan ng bawat isa. Sinabi ni Ban na dahil siya ang may pinaka-easygoing na personality, siya lang ang nararapat maging class president. Hindi sang-ayon si Dogo, ngunit dahil si Ban na ang napili ng professor bilang class president, napilitan siyang sumang-ayon pansamantala, sinabi niyang okay lang iyon para sa ngayon. Nagpasalamat si Ban sa kanyang pag-intindi at nakaramdam ng ginhawa. Sa totoo lang, naging honest si Dogo. Sinabi niya sa grupo na ang nais niya lang ay i-lead ang protagonist. Hindi maintindihan ni Ban ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Dogo na may ilang bagay siyang hindi sang-ayon, ngunit dahil gusto niyang makuha ang nais niya, handa siyang tanggapin kahit ang mga unnecessary niyang classmates. Nabigla si Asite at Rachel sa narinig. Sinabi ni Dogo na sana magkasundo sila sa susunod, pagkatapos ay umalis. Sinubukan ni Ban na kalmayan ang kanyang roommate ngunit naramdaman niyang medyo disappointed siya. Matapos ang ganitong klase ng umaga sa kanyang unang araw sa paaralan, napagod si Ban. Natanong niya sa sarili kung bakit ang simpleng umaga sa school ay parang nasa battlefield na siya. Napagdesisyonan ng protagonist na bigyan ng sarili ng pahinga at naintindihan niyang kailangan ng oras para maresolba ang isyu ng pride sa mga miyembro ng grupo. Si Rule ay nagtanong kay Ban tungkol sa isang bagay, at nang may excitement, tinanong niya kung nasa kanya pa ba ang cute na ahas na ipinakita nito kanina. Sinabi pa niya na gusto niyang mahawakan man lang ito kahit minsan.
Habang iniisip ni Ban ang sitwasyon, napagtanto niyang puno ng iba't ibang hamon ang academy. Sa kanyang unang lesson bilang class president na kumakatawan sa lahat sa isang silid na puno ng unique individuals, hinarap niya ang bagong hamon. Ang professor ay nagpasya na simulan ng unang lesson sa pamamagitan ng light sparring at tinanong ang mga estudyante sa kanilang opinyon. Biglang nagwala ang mga special students ng class 11, hinihingi ang isang sparring session laban sa mga natitirang estudyante na kinabibilangan ng protagonist. Galit sila at hindi nila matanggap na si Ban ang napiling class representative. Tinangka ng mga special students na hamunin si Ban. Sa nakikitang galit ng mga ito, nakakaramdam ng awkwardness si Ban. Dito niya nalaman na ang Union Academy ay nag-a-assign ng mga estudyante sa iba't ibang klase base sa kanilang skills at abilities. Napagtanto niyang mukhang galit na galit ang special class sa class 11 dahil sa isang dahilan. Kinakabahan si Ban at inamin niyang malamang dahil ito sa flower badge na suot niya. Napansin ito ni Erecto, isang muscle-headed na estudyante, at naramdaman niyang minamaliit siya ni Ban dahil dito. Sa sobrang galit, nagngit-ngit si Erecto at hindi niya kayang tanggapin ang protagonist. Nagsimula siyang sumigaw at hinamon si Ban sa isang sparring match. Humingi si Erecto ng permiso mula sa professor at mabilis itong ibinigay. Tinawag ng professor si Ban para lumapit sa arena at harapin si Erecto. Sa opisina naman ni Professor Yamina, napansin niya ang nangyayari at nagulat siya. Para sa kanya, nakakagulat na ang mga estudyante niya ay may joint session agad kasama ang special class sa unang araw pa lang. Upang gawing mas masahol pa, ang unang subject ay ang brutal na comprehensive practical combat. Ang mga special admission students mula sa lower dimensions ay hindi basta-bastang makakapag-spar laban sa isang upper dimension being. Alam niyang may mali siya sa setup na ito. Pakiramdam niya, may higher up na may baluktot na intensyon ang nagsagawa ng curriculum na ito. Ang associate professor na namamahala sa lecture ay mukhang masyadong forceful nang tawagin niya ang pangalan ni Ban Wuyan. Alam ng binata na may mali sa sitwasyon kaya itinaas niya ang kanyang kamay upang ipahayag ang kanyang pag-aalala. Sinabi niyang hindi siya handa sa laban dahil kulang pa ang kanyang combat skills at wala siyang mapapala dito kundi mga injury. Sa halip na pakinggan siya, nagbawas ang associate professor ng 3 puntos mula sa total points ni Ban. Ramdam ni Ban na gusto lang siyang pahiyain sa harap ng lahat. Sinubukan niyang ipaglaban ang karapatang umatras sa laban, ngunit nagbawas pa ng 5 puntos ang bald freak na professor. Wala nang ibang magawa si Ban, kaya nagbigay siya ng counter-offer. Tinanggap niya ang sparring match ngunit hiniling na bigyan siya ng 1 linggo upang maghanda. Naniniwala siyang kung makakapag-training siya ng 1 linggo, kaya niyang talunin ang kahit sino sa special class. Nagdulot ng katahimikan ang kanyang matapang na proclamation. Sa una, hindi makapaniwala ang mga special students na may ganitong lakas ng loob si Ban. Ngunit may isang estudyante na mukhang interesado sa kanyang tapang. Samantala, halos mabaliw si Bald Freak sa frustration sa hindi pagsunod ni Ban. Sa huli, nagtagumpay si Ban na makakuha ng 1 linggong preparasyon. Ang balita tungkol sa sparring match nila ni Erecto ay kumalat agad sa buong academy. Broadcast live ang laban, at halatang gustong gawing malaking eksena ni Bald Freak ang laban para sa kahihiyan ni Ban. Ngunit si Ban, walang pakialam. Sa halip, ngumiti siya nang may kumpiyansa at sinabing excited siya para sa laban nila ni Erecto. Si Erecto ay hindi talaga madaldal, pero gusto lang ni Ban na kumpirmahin ang isang bagay sa kanilang maliit na interaction. Sa tulong ng kanyang Eyes of Infinite Reading, nagawa niyang silipin ang stats ni Erecto na nakakatakot talaga. Ang kanyang vision ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa aura at espiritu ng target. Tulad ng inaasahan sa isang special class student, si Erecto ay isang halimaw. Ang stats niya sa life at body ay sobrang nakakalula. Pero kahit ganito, hindi masyadong naabala si Ban. Sanay na siyang makita ang stats ng kanyang mga kaklase. Kung ikukumpara sa kanila, wala pang sinabi si Ban at Erecto. Alam ni Ban na marami pa siyang kailangang gawin para maabot ang tugatog kasama ang mga lower dimension comrades niya. Habang pababa ng stage, napansin ni Ban ang malungkot na ekspresyon ni Light at Rachel. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Dako na nag-stretch para mag-warm up. Hindi tulad ng kanilang class president, si Dako ay bihasa sa combat at hindi natatakot na magdulot ng pinsala. Tinukso niya ang mga arroganting bastos na humarap sa kanya kung gusto nilang makita ang kakayahan ng isang special admission student. Si Duyan ay talagang ibang klase.
Marahil siya na ang pinakamalakas na taong nascan ng all-seeing eye ni Ban, na may S at double S tier trait sa lahat ng aspeto. Nang inihayag ni Do ang hamon, walang sinuman mula sa special class ang tumayo para harapin siya. Tumahimik ang lahat, halatang natatakot sa kanya. Pati ang associate professor ay ramdam ang bigat ng kanyang hamon. Lahat ay nangyayari ayon sa inaasahan ni Ban. Kahit ang Eyes of Infinite Reading niya ay hindi kayang maabot ang buong lawak ng kapangyarihan ni Do. Walang paraan para hindi maramdaman ng Class 1 ang nakakasakal na aura ni Dako. Nagpatuloy si Dako sa pangungutya sa mga cream of the crop na estudyante, hinihimok silang magpakalalaki at ipakita ang kanilang kumpiyansa. Tinuro niya si Erecto sa gitna ng crowd, at ang batong katawan ng Brute ay nagsimulang magpawis ng malakas. Alam niyang hindi otres si Erecto kung siya ang kaharap. Umaasa si Dako na pareho ang magiging approach nito tulad ng kay Ban upang durugan niya ang malaking ego ni Erecto. Kawawang Erecto, gusto lang naman niyang magbiro ng hindi mapaparusahan. Hindi niya inasahan na haharapin siya ng parang death god. Kung susubukan niyang umatras sa harap ng mga hamon ni Dako, tuluyan siyang matatapos. Mawawala ang respeto sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Nakita ito ni Ban at nagmadaling pumunta sa arena upang mailayo si Erecto sa crosshairs ni Dako. Ipinaliwanag niya na dahil siya ang may laban kay Erecto sa susunod na linggo, kailangan niyang maghintay ng kanyang turn. Alam ni Ban na sinusubukan lang ni Dako na labanan ang hindi patas na traitor sa kanila. Determinado si Ban na patunayan ang kanyang halaga gamit ang sarili niyang kakayahan. Mula ngayon, hindi sila pwedeng umasa lagi sa raw power ni Dako. Nakita ni Do ang kanyang sinseridad at napangiti. Akala niya si Ban ay isang lalaking umaasa lang sa tricks, pero mukhang may konting tapang din ito. Sa halip na si Erecto, naghahanap ngayon si Dako ng iba pang challenger sa arena. Paulit-ulit niyang tinanong ang tahimik na crowd kung sino ang handang humarap sa kanya. Ngunit wala pa ring sumagot. Nakita niyang walang matinong makakalaban, kaya napabuntong hininga siya sa pagkabigo at tumalikod. Tinawag niyang all bark and no bite ang special class. Ang mga kasamahan niya ay awkward nang ngumiti sa kanyang mabangis na pangungutya. Ang mga special class students ay nagngit-ngit sa frustration sa kanilang kawalan ng kakayahan. Hanggang sa may isang espesyal na estudyanteng galit na matawag na aso ang nagsalita. Isang lalaking may malalapad na balikat, blonding buhok, mga pataas na sungay, at gintong aura ang lumabas sa crowd. Sinabi niyang ang mahihina at walang utak ang mga asong nagtitipon sa grupo, nag-aastang nagpoprotekta ng kanilang maliit na grupo. Nahanap ni Dako at Ban ang kakaibang presensya ng lalaking ito. Si Light ay agad na nakilala siya bilang si Emma, ang ruler ng Kayes Dimension. Wala namang ideya si Ban kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, pero ipinaliwanag ni Light na bukod sa Union, may 10th dimensions na may pinakamataas na hierarchy. Isa na dito ang Kayes, at si Emma ay mula sa pamilya na namumuno sa isa sa mga ito. Tahimik ulit ang arena. Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon na sa posibleng matchup. Hiningi ni Emma ang permiso ng professor na maglabas ng recording device para sa laban. Ang bald professor ay halatang kabado at nataranta. Naglabas siya ng recording device para ma-film ang laban. Sa mundong ito, ang lahat ay isinasa publiko sa internet. Natuwa si Ban, sa pagkakatulad nito sa internet mula sa kanyang dating mundo. Tuldok, agad niyang binuksan ang kanyang smartphone at hinanap ang live stream ng laban. Mula sa anggulo sa taas, kita kung gaano kahirap si bald professor na ipahiya ang special admission students. Pero sa presensya ni Dako, mukhang hindi niya makukuha ang gusto niya. Tumayo sa harap ng isa't isa ang dalawang magaling na estudyante, nagbabantayan ng aura. Punong-puno ng kumpiyansa si Emma, habang si Dako ay kita sa mata ang tingin niyang baguhan ang kaharap. Tumayo siya sa kanyang posisyon at binigay ang unang galaw kay Emma bilang handicap. Ayaw na ayaw ito ni Emma. Galit siya sa tinawag na noob, at nais niyang burahin ang kayabangan ni Dako. Para sa kanyang unang atake, maingat na kinontrol ni Orta ang kanyang magic power at inutusan ang kanyang mga kalaban na lumuhod. Ang spell niya ay tila sumasayaw sa ere, ngunit nanatiling matatag si Dako sa kanyang posisyon. Ang lakas ni Orta ay napakabangis na umabot ito hanggang sa bench ng special admissions. Nang maramdaman ni Ban ang lakas ng spell, siya'y nayanig sa takot. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.